Hello everyone, I'm Sai, and I'm one of the young artists here in Regional Lead School for the Arts in Angono. Mula po nung elementary ako, align na po talaga ako sa visual arts, lalo na po sa dance tapos theater. Nung mag-high school na po ako, nalaman ko po na dito po sa Angono ay may nag-o-offer ng art. Kaya po, ginab ko na po yung opportunity na yun at nag-enroll po ako sa school na to. Ang inspiration ko po bilang isang artist ay yung parents ko po. Yung papa ko po kasi ay isang portrait artist, pero hindi po yun yung trabaho niya talaga. Tapos yung mama ko naman po ay isang landscape artist. So basically, sila po yung nagturo sa akin ng basic and fundamentals ng arts. Tapos, nalaman ko na, uy, magaling pala ako sa ano to, meron pala akong potential. Nagtuloy-tuloy na po yun hanggang sa tinulungan nila akong sumali sa iba't ibang contest. Tapos, ayun po, yun na po yung naging rason kung bakit ko tinuloy-tuloy yung arts. Kasi dito ko nakita yung saya po eh. Ang favorite artist ko po ay yung Spoliarium ni Juan Luna. Nung makita ko po siya sa National Museum, yung laki po tapos yung techniques na ginamit sa painting na yun, nagpa-amaze po talaga sa akin. Yung contrast, yung texture, pati yung iba't ibang brush techniques na ginamit dun sa oil, mas lalong nagpabaga pa po nung artistic side ko. Sabi ko, magpo-produce pa ako ng mas maraming works na mas may symbols tapos mas may meaning pa po. Pong artwork na ginawa ko dito, ang pamagat po nito ay The Unholy Trinity. Sila po yung The Unholy Trinity. Ito pong manok dito sa baba, nagre-represent po siya ng parang sugalan, ganun. Kasi sila po yung face ng sugal eh, tulad ng mga titong nagsasabong, ganun. Tapos ito naman po yung baboy dito sa taas. Kasi po, ito po yung ginagamit nating word kapag may nakita tayong krimen, ganun. Hala, ang baboy naman ang gumawa niyan, parang ganun. Tapos ito naman pong unggoy dito sa taas, nagre-represent po siya ng pangkikengkoy or pangkikingkong ng mga tao dito sa Pilipinas. Tapos ito naman po, ito pong nasa gitna, siya po yung valut vendor na nagre-represent sa kadalasan ng mga Pilipino dito na kahit gaano pa sila maghirap, may mga manlalamang pa rin po sa kanila. Tapos itong Spotify code naman po dito sa taas, gusto ko lang po talaga siyang ilagay para magkaroon po ng curiosity yung mga tao dun sa artwork na yun. Okay po. Ang pinaka-favorite na moment ko po nung ginagawa ko tong artwork na to, kung paano ko po nabalik sa akin yung art skills na natutunan ko. Kasi this past few months po kasi talaga, hindi po talaga ako nag-focus sa arts. Nag-focus ako sa ibang field po ng arts, which is theater, scriptwriting, tapos media po. Tapos ayun, nung nalaman ko po, uy, nandito po pala yung skills ko, in-apply ko po talaga siya. Tapos dito naman po sa buong program ng minimum fare, ang pinaka-favorite na part ko po dito ay kung paano po kami nakipag-cooperate as one para po mapagtagumpayan yung program na to. Regional Lead School? Nag-start yung program year 2004. Part lang siya ng isang big school ng Angono National High School. So, nung nilabas siya ng DepEd, napili ang Angono National High School na mag-host ng SPA dun sa school nila. So, yung time na yun, ang audition is within lang dun sa mga students na naka-enroll sa Angono National High School. So, binigyan sila ng isang building doon para doon sila mag-house. And then, siguro mga a year or 2 years, ang LGU ay nakipag-partner or ang school ay nakipag-partner sa LGU para magkaroon sila ng school, na stand-alone school, which is ito na yon. So, nang harana ang mga students ng Regional Lead School sa Homeowners Association para mag-grant sila ng isang space dito sa subdivision. So, doon nag-start na magkaroon ng sariling school, which is, ang naging name pa nila before is Angono Pilot School for the Arts. Then, by 2010, napalitan na lang siya ng Lead School for the Arts dahil ito lang yung school sa Region 4A, I think, na may sariling building, may sariling school. So, doon nag-start. And then, yung mga students na nag-graduate dito sa school,
yung arts nila na major nila dito sa school, nagagamit nila yon para makapasok sila sa scholarship. So, napapag-graduate sila sa college nung talent nila. Marami ng students from here na nakagraduate dahil sa scholarship nila sa dance, sa visual arts, sa theater arts. So, ito yung malaking tulong sa kanila para maitawid nila yung college nila. And nagpapasalamat din kami sa Dowell na nag-grant or nagbigay sila ng donation para magamit ng mga young artists dito sa Regional Lead School for the Arts. Thank you so much po, Dowell Philippines. Okay, so for our recital po na may tema na minimum fare estudyante po, ito po ay nanggaling una doon sa mga social issues po na meron po sa ating bansa. And then, kaya naging minimum fare naman po siya dahil ang bilang po ng ating recital is for Visual Arts Junior High School ay 13 po, which is 13 pesos din po ang minimum fare natin sa jeep. Bakit po may jeep na ginamit kami or gagamitin po namin para doon po sa props din primarily is because lahat po tayo ay naging commuter, hindi po ba? At ang ilan din sa atin or mas marami ay commuter pa rin hanggang sa ngayon, wherein lahat ng commuters na yan ay nakakaranas po ng iba't ibang social issues po na meron tayo sa bansa. Okay po. As a special school po for arts, napakarami po talagang requirement para sa mga bata na wala sa isang regular school. Lalo na po yung mga contest, especially, and then yung mga daily drills and activities po na kailangan nilang gawin. Sa visual arts po, talagang masasabi namin na medyo may kakulangan tayo doon sa art materials na kailangan nila. Crayons, acrylic paints, especially, na lagi po nilang ginagamit for practice, and especially, maya apply kasi nila yung skills na yun paglabas nila sa mga contest na sinasalihan po namin. Kaya, nagpapasalamat din po kami, ang Regional Lead School for the Arts, ang Visual Arts primarily, na ang Dowell Appliances po ay nag-abot po ng tulong para sa mga bata na talagang magagamit po nila para po doon sa skills na hinahasa po namin sa paaralan. Dahil napakahirap po mag-facilitate ng learning na may kulang. Ayun po. At malaking tulong din po ito para sa nalalapit naming recital na nangangailangan din po kasi kami ng mga materials para doon. Ayun. So, salamat po dahil dumating kayo sa amin. Malaking tulong higit sa mga magulang din po ng mga bata. Dahil ang mga materials po na yun, hindi naman po kasi pwedeng kung papaano na lang, kumbaga, yun na lang kasi ito lang yung meron. Dahil kailangan po natin mag-produce ng quality outputs po. Thank you, Dowell Appliances, for bringing goodness to the lives of our young artists here in Angon. Thank you, Dowell Appliances, for bringing goodness to the lives of the young artists here in Angono. We are the young artists of Regional Lead School for the Arts in Angono. Thank you!